Stain Away Formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Kalakip ang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo.
kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan. Isyung Pambayan! Pilipinas ang oras, 8:25 ng umaga. Welcome po sa Isyong Pambayan. Salamat kay Let. Medyo na-late po ang inyong lingkod, Milky Rigunan, pero samahan niyo po ako hanggang alas 9 ng umaga. Marami po tayong pag-uusapan. As usual, ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos bukas, araw ng Lunes. At may mga pagbabago rin sa impeachment court at magdidesisyon. Actually, nakapagdesisyon na po ang Senate Impeachment Court na simula sa Miyerkules, alas 3 na po ng umagang impeachment trial. At dahil SONA ang karaniwang tanong ngayon, ano ba ang gusto nyong marinig sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos? Ikalima ito. At sa susunod na taon ang kanyang pinakahuling SONA. Ang gusto kong marinig sa SONA bukas ni Pangulong Bongbong Marcos ay yung report niya, para sa akin sa legacy speech. Yung bang summary ng kanyang mga nagawa over the years ng kanyang administrasyon. At yung mga pwede niya pang gawin hanggang matapos ang kanyang panunungkulan sa susunod na taon. Hindi ko lang alam kung meron pang mga controversial na mga issue na medyo babanggitin si Pangulong Marcos. At meron bang mga famous lines, di ba? Kasi nung mga itong nakalipas na SORA last year, ang kanyang pinaka sikat na one-liner sa kanyang SONA na pinalakpakan ng mga mambabatas, mga senador at mga kongresista at yung mga guests sa gallery ng Batasan at Batasan Plenary Hall, yung salitang mahiya naman kayo. Ngayon kaya ano mang naisip ng Malacanang. But anyway, dahil po ang Kongreso ay magbubukas on the second regular session ng 20th Congress. Marami ho tayo mga gustong itanong. Kumbaga ay gusto nating malaman ano ba ang plano ng Kamara dito po sa pagbubukas muli ng sesyon sa araw po ng Lunes. Bukas po yan Ang sistema po niyan, umaga o opening close yan. Bubuksan yung pagbubukas ng 20th Congress, second regular session ng 20th Congress. Of course, sabayan ang Kamara sa pamagitan ho ni House Speaker Faustino D. III at sa panig naman ng Senado, si Senate President Win Gatchalian. Sandali lamang ho yan at pagkatapos ay pupunta na ang mga senador sa Batasan para saksihan ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Usually mga alas 2 ay nagsisimula na ang pagpasok. Actually mga alauna pa lang, ang dami na mga bisita doon sa loob At ngayon po ay makikibalita tayo ang ating panauhin ngayong umaga. Isa ho sa mga House leaders, House Deputy Speaker Paulo Ortega de Fort. Magandang umaga po, sir. Nandiyan na ba si Kong? Malapit. Hello. Ayun. Kong, magandang Hello. umaga. Naimbag na bigat.
May magabigat, Ate Milky at sa ating mga listeners sa DCRH. Gandang umaga. Pasensya na, Okay. pasensya na, nagre-recover pa lang at ganito yung boses ko. Oo nga, alam, pag umaga talaga, mahirap gumising ng ubod ng aga, Kong Pao, ano, di ba? Anyway, unang-una, kumustahin ko muna ang La Union. Kamusta dahil dito sa epekto ng bagyo na puruhan ba ng bagyong Quiapo? Actually, galing po tayo doon, no? Kaya nga medyo may sipon. Nag-ikot-ikot ng konti. nag-ikot-ikot ka. Ano naman po, pabugso-bugso lang, hindi po tuloy-tuloy na malakas. May mga oras po na alas 10 ng gabi, medyo malakas. Pero wala naman pong naging malaking problema. Meron lang konting power outage, tapos nakabalik din sa oras. Wala naman pong naitalang mga nasaktan at wala rin pong baha. Medyo nag-agap na po kasi yung mga tao dahil nung nakaraang taon, di ba, ito yung tiyempo na tumira yung super typhoon sa amin, sa norte. Kaya yung mga LGUs po, mga barangay, saka sa provincial government, maaga pong naglinis po ng mga estero, yung mga dadaanan po ng tubig, yung mga waterways. Medyo mas maaga po yung preparasyon ngayon. So wala naman po naging problema. Oo, yun ang magandang mapakinggan kasi yung ibang na-interview namin, Kong Pao, talagang grabe yung epekto ng pananalasa ng bagyong Quiapo. At least sa La Union, sabi mo nga good news, walang baha na na-monitor. Meron ba kayo mga inilikas, mga na-evacuate na mga pamilya sa ilang mga lugar, Kong Pao? As far as I know, wala pong naglikas. Ayun, good news po yan. Balikan ko ngayon ang paghahanda naman sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. Of course, ang pinakaano dyan ay ang Batasan Pambansa Complex. Una ay dito po sa nalalabing ilang taon ng Marcos Jr. administration. Ang tingin ko dito, it's a legacy. Legacy speech ang gusto nating marinig dito, Kong Pao. Ngayon, pagdating naman sa Kamara, dahil abala tayo sa impeachment trial, pero ano ba ang magiging takbo ng mga ganap dyan sa Kamara? Hindi ba maapektuhan itong ongoing impeachment trial sa mga magiging schedule na mga mambabatas natin? Oo nga parang araw-araw tayo magkasama, Ate Milky. Araw-araw tayo nag-iina, Kong Pao eh. Oo. Pero hindi naman po, naayos naman po yung schedule naman po is naayon sa oras po ng session, kaya mas pinaaga po siya. Gaya nga ng sabi ko, usually naman po sa ganong kaaga, yung alas 9, alas 10 ng umaga hanggang patungo po ng alas 2, ano naman po yan, puro hearings, committee hearings, more on may briefings, may mga ganun po nagaganap. So, hindi naman po lahat ng komite ng Kongreso ay sabay-sabay nagsisession. Pero usually yan, mga 4 hanggang 5 sa isang araw. So, tingin ko naman medyo balansyado. Ang diferensya lang po sa amin siguro sa Kongreso, mas marami kaming miyembro kumpara sa Senado. So tingin ko hindi naman po magiging problema. Time management lang po sa scheduling. At saka kung minsan yung mga committee, meron chairman, merong mga assistant, may mga vice chair. Kung hindi available may senior vice chair po. Ayun, may senior vice chair pa. At ikaw ba ay magiging active pa rin dyan sa pagdalo sa impeachment trial bilang suporta rin ng prosecution team kahit na magsisimula na ang session bukas, pero usually hapon naman di ba? Makakabalik pa yung ilan natin mga mamabatas dyan from the Senate. Hindi naman po tatamaan direkta yung schedule ng session. So, yeah, I will be there. I will be supporting the prosecution, saka depende po kung may schedule din na magpe-preside, saka may mga priority bills tayo. Baka medyo iikot-ikot na lang po tayo. Ano na lang, lagare, kumbaga. Suporta rin. Maganda rin na nandun ka, Kong Pao, kasi ikaw ay madali naming mahila at na-interview para i-assess yung ongoing impeachment trial. Ngayon, nakaka-third week na tayo at ano ba ang assessment dyan ng sa panig ng Kamara dito sa takbo ng investigasyon? Well, sa side po ng prosecution, maganda po yung paglalatag. Yun nga pong nasasabi namin. Ang sa amin po is more on talagang mailabas, saka pakita po lahat ng ebidensya. Kasi nga po on the side of the prosecution,
Yun po yung importante na magawa. At importante maayos po at matahi po lahat ng ang mga pinipresenta. So far, maganda naman po ang feedback. Tinitignan din po natin yung mga reaksyon ng mga legal luminaries, yung mga abogado, yung mga dean ng College of Law. At syempre, pinupulsan din po natin yung taong bayan, yung sa ating mga listeners, kung kamusta po yung pananaw o tanggap nila sa impeachment. Recently lang po may Okta po na research na lumabas na 70% po ng sambayanan gusto nilang matuloy, gusto nilang marinig Matapos. yung resulta sa mga sagot tungkol sa mga tanong nila. Oo. So maganda po na na resulta. At maganda rin ito, Kong Pao, nung sinasabi mo nga na ikaw galing ka, I'm sure, sa La Union o meron mga feedback ka doon sa ating mga kababayan, no, mga kailyan dyan sa La Union, na gusto nilang matapos, marinig din ang panig ng depensa tungkol dito sa ongoing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yes, opo. Actually, ang gusto nga nila, sige, tapusin nyo na sa prosecution para tignan naman natin kung anong gagawin ng depensa. Parang excited sila kung paano sasalagin o dedepensahan ng kabilang panig yung mga glaring saka malalakas na ebidensya from the prosecution. Maganda rin po ba, nakarating na rin po ba yung reaction din ng ilan ho natin mga kababayan doon sa demeanor? Ayan, sabihin na natin, yung mga demeanor na mga senator judges at nung counterpart naman, yung mga House prosecutors natin, maging yung mga yung kanilang mga pribadong mga abogado na mukhang yung iba na-off dun sa ilang mga senador, di ba, senator judges, na sana may paggalang din sa mga prosecutors natin, maging depensa man o kumbaga ay sa prosecution team. Yun nga po, Ma'am Samot-Sari po yung reaction na pag nung nakaraan nasa mall kami or naglalakad ka lang somewhere. Oo. Ang sagot lang naman po nila ay sana manaig yung respeto saka yung pagiging honorable ng buong institution. Hindi lang naman po sa senator judges, sa defense o sa prosecution, but the entire process should be, syempre it's an accountability tool, it's a mechanism of the Constitution. So importante po manaig yung respeto at labanan na lang ng ebidensya, hindi emosyon. At saka mga personal po na bagay. At kung mema lang naman, Kong Pao, sana wag nang magtanong kasi sayang yung oras. Sabi nga ni Senator Judge Tulfo, sayang yung airtime, 'di ba? Kung yun lamang mga may masabi lang yung ilan nating mga senator judges. Oo. Kasi nga tama, may point naman po si Senator Tulfo. Usually nga po pag nakaupo ako sa bench, ganun, may talagang airtime po talaga na nangyayari. Pero I don't mind as long as very much related po dun sa prosecution or sa defense or sa witness po yung tinatanong nila. As long as naman po, maayos po yung pagtatanong saka marespeto, wala po tayong problema dun. Kong Pao, Article 4 patapos na, no? Ang susunod ay Article 1 ba? Confidential funds. Confi funds, opo. Confidential funds. Ikaw noon ang talagang napakaraming mga statement tungkol dito sa confidential funds. Ang tanong nga bakit? Sa'yo lumabas yung mga pangalan Mary Grace Piatos, Milky si Kuya, at kung ano-ano pa. Makikita na ba natin sa pagdinig dito sa Article 1 sa confidential funds, yung mga taong ito, kung tao man sila, Kong Pao? Actually, yung sa quad po dati sa Blue Ribbon po dati, naalala ko na-point out ko yon, nakita namin nung naka-break kami. Pero ang nagdiin po sa nagtanong talaga doon sa Mary Grace Piatos si yumaong Congressman Romy Acop na isa po sa mga mentor namin na magiging part sana nga po ng prosecution kasi prosecution siya nung 19th Congress So kita lang po natin doon. So simpleng pag-isolate lang ng mga pangalan saka pina-check po sa NSO sa ating statistics office.
yun nga po, wala pong pagkatao yung mga nandun. So, siyasat lang po ng siyasat. Actually, mga funny names po yung nandun. Pero, tignan po natin sa mga susunod na araw. Baka makilala na nga po natin si Mary Grace. the famous Mary Oo. Grace Piatos. Ayan. Baka makita na natin sa pagdinig sa confidential funds. Ngayon, magpo-pause Yes. lang ako for commercial break. Kong Pao, dyan ka lang ha. Tatanungin ko kung ang OVP merong request na pa-cater sa Senado. Ang Kongreso ba meron din sa pagpapatuloy po ng isyung pambayan? Ako po si Mil Crigunan at sa mga late tuner, ang akin pong panahon ngayong umaga from La Union, ang kinatawan ng La Union at House Deputy Speaker, Congressman Paulo Ortega V. Oras sa buong Pilipinas, 8:40 ng umaga. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komento. Isyung Pambayan. Pilipinas ang oras, 8:43 ng umaga. Ako pa rin ho si Mil Crigunan, kasama po ninyo hanggang alas 9 sa Isyung Pambayan. At sa mga late tuner, ang akin pong panauhin ngayong umaga via Zoom, ang House Deputy Speaker at kinatawan ng La Union, Congressman Paulo Ortega V. Kong Pao, magandang umaga pong muli. Good morning again, Oo. Ate Melky. Kong Pao, kasi ang sabi ni
Congressman Terry Ridon, wala daw dapat na hinihinging mga requests ang OVP para sa kanilang catering services, etc. etc. Dahil meron daw pong budget dito ang OVP. Ito po bang maging ang counterpart na ang Kongreso rin, meron po ba kayong alam na magkanong inilaan naman ng Kongreso dito po sa pag-usad ng impeachment trial? Pagdating ho sa mga ayon, expenses sa pagkain, mga tubig, etc. Usually po kasi may representation naman kami dyan sa hearings, sa committee meetings namin, kahit na during on break. Yung exact figure po, siguro kailangan ko po kayong balikan. Pero usually po, ang meals naman po namin na provided is yung lunch po. Actually, nakapack lunch po yun. Tapos nililipat na lang namin sa mga chafing na lalagyan. Containers po. No? Oo, lalagyan. Pero usually naman po, after lunch, nagtutulungan na lang po kami o kaya minsan kanya-kanyang depende po sa trip na merienda. Kasi usually naman po, hindi naman po umaabot sa dinner, bihirang-bihira naman po. Actually, nung last, sabi ko nga, may bilo-bilo galing kay Kong Ace, Barbers. Noong nakaraan may nagpa-champurado. Ako naman nagdala ko ng cornic saka mula sa Ilocos ay La Union chichacorn. Opo. Sa vegan, opo. Galing sa asawa ko. So, yung lunch lang po usually yung pack lunch na nililipat po namin. Yun po yung toka ng house. At minsan nakikita ho namin dinideliver dun sa designated room ninyo. Pack lunch talaga. Opo, nakikita nyo naman po, di ba, na kasama yung mga bottled water. Opo. Kumbaga meron ng trolley na inaakyat doon sa second floor ng Senado. But anyway, isa ho yan kasi sa mga, of course, naging reaction din ng mga netizen natin doon sa request ni Senate o ni Vice President Sara Duterte. But anyway, Kong Pao, marami ang tututok bukas sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos in behalf of the House of Representatives. Bilang isa po sa mga House leaders, baka meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan. Ano ang dapat na abangan ng mamamayan ho natin mga ganap dyan po sa Kamara sa second regular session ng 20th Congress? Well, pareha po tayo na mag-aabang, no? Pero for me personally po, lalo when they run the numbers, ibig po sabihin pag pinakita nila yung mga numero, mga resulta, yung mga importante po na statistika, siguro ine-expect ko po na mas simple, mas naiintindihan po ng taong bayan, at yung resulta ng mga numero na yun kailangan maipakita. Unang-una yun po. Pangalawa po, syempre yung mga issues, yung mga problema natin, yung accountability at saka yung accountability crusade ng ating Pangulo, yung ekonomiya natin na maraming external forces na kailangan po maintindihan ng taong bayan na hindi natin control. Kaya marami pong pagtaas sa mga presyo. Kailangan din po pag naglatag sila ng mga plano or mga susunod na priority measures, meron na rin pong kaakibat na direksyon saka konting pahayag po tungkol sa gusto nilang end result o gusto nilang ang magiging bunga ng mga request nila na legislative development or legislative measures na kakailanganin. So, siguro kahit mas simple, mas direkta, ang importante dyan, ang kinakausap mo is yung partners mo sa paggawa ng mga batas, partner mo sa mga development ng gobyerno, at saka yung partners mo na, na direkta po, which is yung taong bayan na kailangan mas maintindihan nila yung sona ng Pangulo. Kasi sa mga ganyang tiyempo, kinakausap mo ang taong bayan. At ang sabi nga ni House Speaker Faustino D. III ay yung koordinasyon titiyakin naman ng Kamara sa liderato ni Senate President Win Gatchalian. Ang sabi din ng House Speaker Kong Pao, simple uli ang pagdaraos ng SONA 2026, walang red carpet. Kamusta ang paghahanda mo? Simpleng barong Tagalog ba ang ating suot?
Ay, yung mga ginagamit ko na po noong mga nakaraang taon kasi hindi na rin po tayo nakapagawa dahil busy din. Hindi tayo po nakapag-break Dire-diretso po yung ating trabaho ng break. So okay lang. Maayos pa naman po yung mga barong natin dati. Kasya pa naman. At Opo. pumayat nga Kasya pa. Lumuwang. Lumuwag nga eh. Anyway, Kong Pao, magandang umaga pong muli at mensahe mo rin sa mga kababayan mo na naapektuhan ng bagyong Quiapo dyan sa parte ng norte. Well, ano naman po, ang government offices po, nakabukas po yan. Tuloy-tuloy po yung ating serbisyo, pati yung mga office po ng ating mga elected officials nandyan para tumulong. Malaking bagay po yung, like doon po sa aming probinsya, malaking bagay po yung paglilinis ng mga daanan po ng tubig. Yung tamang pagtapon po ng basura, ang laki pong natutulong kasi hindi nakaklag yung mga arteries, yung mga daanan po ng tubig at kung minsan may putik. So malaking bagay po yung bayanihan lalo po sa tiyempo ng ganitong mga kalamidad. At sa ating mga kababayan naman po na susubaybay at manonood sa ating SONA at sa mga susunod na araw ng impeachment. Patuloy lang po tayong manood, mag-aral at makialam para makita po natin kung ano po ang tinatahak sa landas ng ating pong national government. Diyos Tangina, maraming salamat, Kong Paulo. Agyaman, Mamilki, thank you. Ang kinatawan ng La Union at House Deputy Speaker, Congressman Paulo Ortega V. Manood, makinig, at unawain po ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos bukas. At sa panig po ng Kamara, ang sabi nga ni Congressman Pao ay koordinasyon ng Kamara at Senado kailangan para maitulak yung ilan pang mga nalalabing priority bills ng Marcos Jr. administration sa nalalabing taon ng kanyang administrasyon. At ang hangarin nga natin, maraming tayong mga kababayan, maraming mang basher ang Marcos administration. Marami rin na naghahangad ng tagumpay ng kanyang panunungkulan dahil kapag maganda po ang resulta ng kanyang panunungkulan, ang epekto po nito ay sa ating mga mamamayan. Pero kung patuloy pong ginugulo, may mga tangkang alam niyo po yung pagbabago at patuloy na paninira, ang epekto rin po niyan tayo mismo na mga taong bayan. At sana tingnan ho natin yung ganong perspective sa halip pong tayo ay madala sa mga negatibong mga puna ng iilan lamang po natin mga kababayan. So bukas, pakinggan po ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos at ang DZRH ay meron pong special coverage. Kaya abangan nyo po ang aming mga report mula po sa Batasan. At na mag-uusapan po ang SONA, meron po akong mga special report na ihahatid sa inyo sa pagpapatuloy po ng isyung pambayan. Pilipinas ang oras, 8:52 ng umaga. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Nagbabalik ang palatuntunang Isyung Pambayan. Pilipinas ang oras 8:54 ng umaga. Atawin po natin ang mga special report ng ating mga kasamahan kaugnay na ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa usapin po ito na ekonomiya, mataas at maituturing na ambisyoso ang mga pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos para sa sektor ng infrastruktura at ng transportasyon. Pero kasabay ng paglulungsad ng iba't ibang proyekto, tumataas din ang utang ng Pilipinas na pinapasa ng mga ordinaryong Pilipino. May sapat pa bang pera ang bansa para maipagpatuloy ang mga proyekto ng Administrasyong Marcos? Alamin natin sa special report ni Josa Cruzat. Maraming bagong proyekto ang inaasahang ilalatag ng administrasyon sa nalalapit na ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kalsada, mga tulay, mga riles, flood control projects at iba pang programang inaasahang magpapabilis sa pag-unlad ng bansa. Pero sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong. May sapat pa bang pera ang Pilipinas para pondohan ang mga ito? Oo, meron. Basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Pag tinitignan lamang yung utang, tinitignan lang yung liabilities. Tignan nyo yung asset. Dadagdagan yung asset natin. Halos isang taon na ang nakalipas mula lang sabihin ng Pangulo na sapat pa ang pondo ng bansa. Pero ayon sa pinakahuling tala ng Bureau of the Treasury, umabot na sa 18.55 trillion pesos ang kabuuang utang ng pamahalaan. Pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa unang tingin, parang nakakaalarma. Pero ayon sa mga ekonomista, hindi sapat na tingnan lang kung gaano kalaki ang utang. Mas mahalagang malaman bakit nangungutang ang gobyerno at saan napupunta ang perang hiniram. Sa mahigit 18.55 trillion pesos na utang ng Pinas, hindi lahat iyan ay utang sa ibang bansa. Mahigit 12.50 trillion pesos o 67.37% ay hiniram ng gobyerno dito mismo sa Pilipinas sa pamamagitan ng government securities na binibili ng mga lokal na investors. 6.05 trillion pesos o 33% ang utang sa mga dayuhang bangko, foreign governments at international financial institutions. Pero kung ganito na kalaki ang utang ng Pilipinas, bakit patuloy pa rin may nagpapautang sa atin? Bago magpautang ang mga international lenders, sinusuri muna nila kung kaya bang magbayad ng isang bansa. Dito pumapasok ang credit rating. Kapag maganda ang credit rating, mas mababa ang interest sa utang, mas madaling makahiram at mas maraming investors ang handang maglagak ng puhunan. Sa ngayon, nananatiling investment grade ang Pilipinas ayon sa S&P Global, Fitch Ratings at Moody's. Ibig sabihin na sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya at sitwasyon sa buong mundo, nananatili ang tiwala ng mga nagpapautang sa kakayahan ng Pilipinas na bayaran ang mga obligasyon nito. At ang tiwalang iyan nagbubukas ng mas maraming pagkakataong makahiram ang Pilipinas. Noong Marso ng taong kasalukuyan, inaprubahan ng World Bank ang $800 million na loan para suportahan ang fiscal reforms, pagpapabuti ng edukasyon at paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho. Bukod dito, naghahanda rin ng World Bank ng mahigit $3 billion na financing para sa mga susunod pang proyekto ng Pilipinas. Malaki rin ang papel ng Japan sa pamamagitan ng JICA. Nananatili ito ang pinakamalaking bilateral development partner ng Pilipinas at pangunahing katuwang sa pagpopondo ng mga malalaking infrastructure projects, kagaya na lamang ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway.
Kilala rin ang mga pautang ng JICA sa mababang interes at mahabang panahon ng pagbabayad. Bukod sa mga pautang mula sa World Bank at JICA, humihiram din ang Pilipinas ng direkta sa international financial markets sa pamamagitan ng pagbebenta ng global bonds. Sa dalawang bond offerings ngayong taon, nakalikom ang pamahalaan ng $5.25 billion para sa pagpopondo ng budget at pamamahala sa mga umiiral na utang. Patunay na nananatili ang kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero kasabay ng patuloy na pangungutang, tumataas din ang responsibilidad ng pamahalaan. Sa ngayon, ang debt to GDP ratio ng Pilipinas ay nasa 65.2%. Ibig sabihin nito, katumbas ng 65.2% ng kabuuang ekonomiya ng bansa ang utang ng gobyerno. Target ng administrasyon na maibaba ito sa 58% pagsapit ng 2030 sa pamamagitan ng mas mabilis na paglago ng ekonomiya, mas mahusay na pangongolekta ng buwis at ang mas maingat na paggastos. Ngayong ika-5 taon na sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos, asahang mas malaki ang mga plano at proyekto. Pero kasabay nito, patuloy ring lumalaki ang pambansang utang. Habang papalapit naman ang ika-5 State of the Nation Address, hindi na lang kung anong mga bagong proyekto ang inaabangang marinig ng publiko. Ang mas malaking tanong, paano popondohan ang mga ito? Paano matitiyak na ang bawat pisong inuutang ng bansa ay may katumbas na pakinabang para sa bawat Pilipino? Para sa SONA 2026, ito si Josa Cruzat ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa, sa iyong special report kaugnay ng nalalapit na SONA. Bukas po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pasadahan ko lamang mga viewers po natin sa mga cable channels ng RHTV, maging sa ating Facebook Live. Salamat kay Tristan Wyatt Gulay, Alan Francisco, good morning Ma'am Milky, watching from Navotas, at hi daw kay Tin, Jade at Alec. Maulang umaga, sabi naman ng Anthony Abrenica. Margarita Guevara, good morning Milky, God bless po from Pampanga. Salamat po sa inyo. Good morning Milky from Santo Tomas, Batangas, si Belen Rivera. At ilan pa ho natin mga viewers, Alberto Dolosin, good morning Milky. Henry Escalante Dolohan, good morning Milky. Melo Divina, oy, Melo, magandang umaga from Tandang Sora. Maulan din daw dyan sa may area ng Quezon City. Ferdinand Antiporda, magandang umaga Milky. Ives Gutierrez, magandang umaga Miss Milky, listening from Tayug, Pangasinan. At syempre sa iba pa ho nating mga viewers ng RHTV at syempre mga nakikinig ho sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao sa DZRH. Yung mga magrarally po bukas along Commonwealth, bantayan niyo po ang inyong hanay. Naway maiayos po natin, maidaraos natin ang mga kilos protesta nang maayos at hindi po tayo nagkakasakitan physically. At sana good weather para hindi naman magkasakit yung ating mga mabababad na sa matagal na pagrarally po dyan along Commonwealth. At kung kayo po ay may lakad bukas, iwasan po ang area ng Commonwealth. At wala naman pong pasok, private and public schools sa Quezon City ayon kay Mayor Joy Belmonte. Kita-kits po bukas sa aming pong special coverage sa DZRH. Andun po ako sa Batasan kasama si Raymond Paas at si Let Narciso. Siyempre, iba natin mga kasama nakadeploy sa iba't ibang mga lugar kung saan naroroon ang mga ganap kaugnay ng SONA ng Pangulo. God willing, babalik po ako next Sunday, ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa mga kababayan po nating nasa iba't ibang panig po ng mundo. At patuloy na nakikinig, nanonood sa DZRH. Ako po si Milk Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinos. Pilipinas ang oras, ganap na pong 3 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
Ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa